Hi Aries, so weekly gabay tarot scope po tayo. Bagong linggo na naman tayo. Kamusta kayo? This is from Zone 15 to 21, 2026. So napatingin pa ako sa kalendaryo dahil makakalimutan si Moonchild. Napakabilis ng ilang pagkakataon. Aries, energy check tayo. Kuha tayo ng ilang guidance for this week. Anong kailangan yung marinig, Aries? Ano nga asahan ng mga taong ito? Guidance po, patawarin sa boses ni Moonchild. Tayo ay inuubo pa rin, parang isang buwan na to ata. Paiba-iba kasi ang panahon. Queen of Pentacles. At tayo ng ilan pang guidance, Aries. 8 of Wands. 10 of Wands reverse. Ace of Cups. So, I see, ito, maring may mga fresh thoughts na mag-open sa inyo. Ngayong linggo, kahit sa simpleng pakiramdam, maring mabuhayan kayo ng enerhiya, Aries, na gusto niyo ng mga bago or pagbabago. New friendship, new connections, new love interest, or ito ay pwedeng umangat po ng kusa para sa inyo, ha? So, reversal every time yung messages natin. Kung hindi mismo sa inyong mga sarili, ay sa ilang tao sa inyong paligid. Ligid, si Ace of Cups po. Aces, kahit over the net lang ito. Maring maging bukas kayo dyan. Meron ba kayong travel? Kahit short distance, short trips, ganyan. Or maybe a message ito, kasi nakikita ko dito yung patuloy yung pagiging independent, provider, breadwinner, or yung kumbaga, maring kusang umaangat sa inyo na purpose, sense of responsibility, obligations na kailangan patuloy kayo makapagbigay. Yes, ito talaga yun. And si Ten of Wands nag-reverse. Lalo pa kung mag-apply na, yes, Moonchild, lavar na ako sa aking buhay, karera, ginagawa, proyekto, maging ano pa man yan, saan kayo kumikita. So maybe, this is a sign, a reminder to take a pause, recharge your batteries, Aries, pahinga pag may time. Maging open naman pagdating sa inyong social sector. Have fun, enjoy, deserve niyo yan, ha? Kahit pa tayo ng ilang guidance. Aries, energy, and your message. This week, 9 of Pentacles, patuloy na may growth. The Strength card. Strength card, nakikita natin yung energy dito ni Leo regardless sa zodiac sign, ha? Pero Leo is in the 5th house. Marahil kailangan kong mabanggit ito. Leo, Venus. Si Venus kasi just entered the sign of Leo. So maybe ito, Leo is in the 5th house as I've mentioned. Romance, love life, enjoyment, having fun. Maging open kayo dyan. Kung single, Aries, hindi imposible na itong ilang connections nyo, kahit mga sa circle nyo, if ever, kung open kayo dyan, baka merong mga tao na magbigay daan para meron kayong makilala out of the blue, or meron na ba na kinikilala ang ilang Aries actually? Kasi sa 5th house, yung energy ni Leo, ha, it's in your 5th. Diyan pumapasok ang dating. Okay, I see strength, love, light, yung energy this week. So, deserve nyo yan. Enjoy din daw pag may time. Or kung wala dyan yung inyong presensya, kung kayo may mga anak na, maaaring higit nyo rin silang mabigyan ng pagkakataon, more quality time kasama ang mga taong mahal mo. Mahalaga sa iyo. Ganon yung energy, guys. Na inuubo pa nga si Moonchild. Pero, parang message din sa akin to. Pahinga lang din pag may time. So, iba-iba tayo nung atake, kung paano magpahinga. Maaaring sa paraan ng pag-iisa, pagninilay, or itong panahon or pagkakataon para makasama ang mga taong mahal mo. Okay, so maaaring may ilang invites, party invites, so reversal yung energy naman natin na kung saan kung magiging open ka, I feel na magiging masaya naman. Or yun yung pinaka-advice. Una't huli, naway piliin yung maging happy. This week, deserve niya yan. Ito yung umangat na guidance advice
Messages na marahil kailangan yung marinig, Aries. Hi Taurus, weekly gabay tarot scope tayo from June 15 to 21, 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice. Messages para sa inyo ngayong linggo. Anong kailangan yung marinig? Taurus, kamusta? Taurus energy, agad-agad. The 5 of Wands. 8 of Swords. Kamusta kayo? Taurus energy, ngayong linggo. Any message po? Anong kanilang aasahan? Any guidance may gustong umangat? Taurus, King of Swords, the Judgment card. So, umangat po dito, no, yung inyong kakayanan na alin? Nalabanan. Itong ilang laban sa buhay. It could be physical, mental, emotional, financial. Tayo po ay general reading. Si King of Swords ay narito. Paangatin yung inyong mga intellectual side, yung inyong mga communication skills. Meron kayo niyan, guys, ha? Pero along sa ilang barahan nyo, I feel, Taurus, na huwag tayong pasugod doon sa enerhiya, lalo pa kung saan mapapangat nyo ang inyong mga presensya when it comes to communication. Kasi andito tayo sa Gemini season, it's all about communication. And astrologically, kasi nandito na tayo sa pre-shadow phase ni Mercury. Mercury is all about communication. It will go on retrograde end of this month, pero maring ngayon pa lang, daman nyo na ito. Kamusta kayo when it comes to your expression, connection, communication? Kasi may ilang Taurus akong kilala na medyo napangunahan ng emosyon at nagkarambol-rambol na ang mga napaangat na boses. So, huwag kayong magpapadala. Si 8 of Swords ay narito, the Judgment card naka-reverse. Hanggat kaya, alam ko madaling sabihin ito, pero mahirap siyang panindigan kasi tao lang naman tayo, no? May ilang imbalances, lalo pa kung napapangunahan ng emosyon. Pero take it easy, Taurus, kasi baka hindi nyo lang nakikita yung pagkaklaro, yung kabuuan ng ganapan, ng larawan. Kalma. Okay, patience, more patience, kasi meron akong nakikitang tension, pag-init ng ulo, or ilang kaganapan kahit sa simpleng pakiramdam na minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang sarili. Okay, pero kung talagang halimbawa meron kayong, hindi naman natin mapiplease ang lahat, no? Pero hanggat kaya, think, okay, before you click kahit over the net to, guys, think before you post anything or you say anything, yung boses. Sabi ko nga, intellectual kayo, matatalino kayo, andyan yung ability nyo rin, lalo pa ngayong linggo, pero hanggat kaya, balanse, guys, nang walang paglalabis or kulang. Nandito lang tayo sa pagkakalma. Okay, para iwas tayo doon sa ilang tension na kasi may pagka-intense akong nakikita with 5 of Wands. So, gamitin itong power of voice sa mas merong peace, okay, na merong pagkakasundo. Alam nyo, kakalmahan daw natin. Ay tayo. Or kung paano kayo mag-isip, guys, baka kasi nami-misinterpret natin or ma-misinterpret kayo, reversal ang energy, ha. So, maiwan ko not the best week. Weekly lang naman tayo. Para bumuo kayo ng major big decisions, hindi sa hindi magiging okay. Pero hanggat kaya, kasi si the Judgment card naka-reverse, parang mahirap mag-take ng rest. Si Knight of Pentacles nag-reverse. So, take it easy. Hanggat kaya, baka kailangan nyo ng someone kahit sa simpleng payo, opinion. So, reversal ang energy natin every time. Maging bukas kayo dyan. Huwag kayong padalos-dalos daw po. Iwasan hanggat kaya na maging reckless or impulsive sa bawat action, decision, lalo pa kung ang kaakibat nito ay emosyon. Merong
Merong tendency lang tayo nakikita na nagiging mainitan ng mga sitwasyon. Kagaya ng boses ni Moonshot, patawarin po. So, anong pinaka-advice natin this week, Taurus? Patience. More patience. Okay, itong mga ganapan lalo pa, kung kaakibat ay ilang drama, ayan, talo tayo dyan kapag napapangunahan tayo ng emotions. Okay? Kasi everything is temporary, magiging klaro rin ito at the end of the day. Pero sa ngayon, kung kailangan nyo munang manahimik, gawin yun. Okay? Huwag kayong ano pa man na magmamadali, lalo pa sa paggamit po ng inyong mga boses. Yes, ganun yung energy na nakukuha ko dito. Kakalmahan pag-aaralan ng mga bagay sa true. Huwag magmamadali, huwag maiinip. Ito yung guidance advice na marahil kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Taurus. Hi Gemini, weekly gabay tarot scope po tayo. Ito na ang inyong reading. This is from June 15 to 21, 2026. Kuha lang po tayo ng ilang guidance, advice, messages. Para sa mga taong ito, Gemini, kamusta kayo? Gemini energy ngayong linggo. Anong kailangang guidance ang marinig ng mga maaaring makapakinig na Gemini? Napakasipag ni King of Swords, Ace of Swords. So more on sa communication as a Gemini. You are ruled by Mercury, which is all about communication. Natural ito sa inyo. Sandali. Ayaw nang magpakita. Any guidance? The Hangman. Strength card. Okay. So, I feel ito pwede kasing kusa yung maramdaman, Gemini, this week, or kusang ipapaangat sa inyo ng taas na ng universe. Paangatin ng inyong mga natural na kakayanan, ability when it comes to communication. Especially when it comes to love, guys. Pagdating sa inyong mga love life, sa inyong expression, so reversal ha. Again, pwedeng kayo mismo, yung messages, or isang tao, ilang tao sa inyong paligid. I feel na merong someone na magpapakatotoo. Or ikaw na tong higit na magkakaroon ng kaliwanagan sa iyong isipan kung ano yung mga gusto nyong maipaangat na salita. In short, I feel sa barahan nyo, merong maglalakas loob na mag-express ng feelings, ng love para sa'yo. Gemini energy ngayong linggo. Andito pa rin tayo, no? Birthday season nyo pa rin naman. Baka merong babati sa inyo. Babati, kahit over the net. Hi and hello. Or talagang meron pong mag-express. Merong mag-reveal or may revelation. Kumbaga parang may tong nasa dulo ng ni Moonshot, kulang pa sa kape, umaga-umaga. Pero magpapakatotoo. Okay, kasi parang ang tagal lang ito. Parang at kinikim-kim ang kanyang nararamdaman. And this time, mas maging comfortable na kayo to express. Mas magiging honest, transparent na kayo sa nararamdaman. Pagdating sa love life, for some of you, tayo ay general reading, okay? Or kung ito ay patungkol sa ilang tao, kung mas magiging practical, casual, Gemini, andito yung pagbibigay diin na you will let things flow naturally. Sasabay ka sa flow, magpapakatotoo ka, diretso. Huwag lang magmamadali, okay? Ganito yung message ko din actually before your sign. To take it easy kasi yung power of voice nyo, meron kayo niyan. And dalawa lang yan. It's either makakapagpa-inspire kayo or meron kayong pwedeng masagasaan, masaktan na emosyon. Kahit minsan, hindi naman natin intended na makasakit. 'Di ba? Pero hindi maiwasan na baka ma-misinterpret
or alam niyo, hindi maunawaan kung ano yung nais mong iparating. So, very important kahit na gaano tayo katotoo or nagpapakatotoo sa loob ng bahay ni Kuya, charot, PBB, ay kakalmahan pa rin, okay? Kumbaga, think before you click. Think before you post anything or before you say anything. Kahit over the net lang ito. Ganun yung energy, guys, kasi andito yung strength along with your other cards. Lalo kung matagal yun na tong pinipigil. Binibigyan nyo ng limits yung sarili nyo. So, dalawa lang yan. It's either magpabigla-bigla kayo, magulat din kayo sa kung anong pwede nyo ma-express or mapangat na boses. Or, ayun nga, baka naman, yung mga person din na pwede nyo pagsabihan yung magulat. So, pwede nyo maiparating. Alam ko medyo pero ganun yung energy, guys. Yes. Stay balanced sa part na ito, ha? Ay tayo. Any guidance? Sandali. May isa pa. Any guidance? Gemini energies. May sumasama sa aking kamay. 5 of Pentacles. 5. 5 of Swords. Ito na, clarify tayo, guys. Lalo ha, very important to take it easy. Ang mga sitwasyon ay pag-aaralan, pagninilayan, especially if this is something big or major decision, action, lalo kung paano kayo mag-express ng inyong mga emosyon para makaiwas tayo sa ilang tensyon na aking nakikita dito, ha? Kasi sa true, yung ilang, kapag napapangunahan tayo ng emotions, hindi tayo masyadong nakakapag-isip ng mas logical, mas practical. Kasi well guys, yung puso, ayan, yung emotions, very powerful yan. Malakas yan. Pero, yan din yung madalas nagpapatalo sa atin. Diba? Pag masyado tayo nagiging emotional or sensitive. So, stay balanced sa part na ito. Ang mga bagay naman ay, sabi nga nila, maidadaan sa mabuting usapan. Okay, para sa ilan. May ilang changes, guys. Everything is temporary. If ever mag-resonate na parang may ilang tension, conflict kayong kinakaharap in life. Life in general, tayo ay general reading ha, depende na ito. Could be connected sa work, teammates, workmates, or sabi ko nga sa love. Okay? Ganun yung energy. Other messages. Meron ba kayong, kung ito yung mas practical sa work, meron ba kayong gustong paangatin? Especially si 5 of Pentacles po kasi connected ito sa pera. Mas magiging practical. And ngayon, nag-highlight po ang inyong mga second house of money rin, astrologically. Magandang pagkakataon, if ever, for some of you, marahil kailangan kong mabanggit ito, kung gusto nyo mag-ask for a salary raise, magandang chance naman kasi si Venus ay nasa inyong, double check natin ha. Yes, nasa inyong mga third house of communication. May ganda sa mga bosses nyo, guys. Pero sabi ko nga, ang lahat ng sobra, okay, kaya naman pinaghahandaan natin to ha. Ang lahat ng sobra ay pwedeng mapasama. Okay, use the power of your voice na nandun yung payapa, kalma, may ganda, at hindi kayo magpapabigla-bigla or padalos-dalos. Okay, best time to present something nang naayon din sa inyong mga kagustuhan. Andito yung strength. Pero I feel kailangan kong mabanggit yung gano'n na dalawa lang nga. Either kung ano yung mapapaangat niyo dyan, expression or boses, salita. Either may inspire, makaka-inspire kayo, or makakasakit tayo. So, kalmahan. Hindi kailangan madaliin, pag-aaralan na, reassess, review, re-evaluate ang mga situation. Ito yung umaangat. Alam ko may hugot pa. May sahing gabay lamang po ngayong linggo, Gemini. Hi Cancer, weekly gabay. Tarot scope po tayo from June 15 to 21, 2026. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Ngayong linggo, Cancer, kamusta? Anong kailangan niyong marinig this week, Cancer? Guidance, advice, Cancer energy this week.
June 15 to 21, 2026, anong kanilang aasahan? Any guidance po para sa mga taong ito na maaring makapakinig ngayong bagong linggo? Napakasipag ni Five of Wands, the Six of Swords, Knight of Wands, the Two of Cups, Reverse. Okay. So, more on itong fiery energy na nakukuha natin ay yung pagiging positive. I-claim natin ito, no? Kung kanino pa kayo nakikinig, tayo pa ay live na live. Kung kanina pa kayo nakakapakinig ay more on sa ilang battles yung nakikita ko ay ilang tension, conflict. Pero for you, Cancer, I feel na ito yung maaaring maging emosyon nyo. Yung pakiramdam nyo, you will be inspired to take action, decision sa inyong buhay sa mas merong saya. Okay? Sa mas merong liwanag. Andito yung sense of happiness or purpose din na matatawag. Eyes on the prize, motivated kayong puntahan ngayong linggo. I-claim natin ito na makamit yung mga gusto niyo pang ma-achieve or marating in life. Gaano man kalaki or kaliit ito sa inyong paningin or sa ibang tao. Pero focus lang kayo sa mga goals nyo. Nag-iinit ang inyong mga pakiramdam. Para saan? Again, sa mas lalago, of course, ika-grow nyo. Especially kung higit tayong magiging practical, no? Sa inyo mismo, physical, mental, emotional, kasi ang dami ngayon, actually, astrologically. Ang daming nagbibigay diing planeta sa inyong sign ngayon. Si Mercury, si Jupiter, si Venus na actually lumipat na ito sa inyong mga second house of income or money. So, i-claim natin na may ganda sa patuloy niyong pagsisikap. Kaya siguro mag-i-inspired kayo, no? To do something para sa inyong sarili, para sa higit na ikasisecure, ikagaganda, ikatatatag ng buhay. Ganun yung enerhiya ng lalaban. Or maybe ito yung pinaka-advice. Choose your battles wisely, Cancer. Kasi as a Cancer, na-attach tayo eh. As a Cancer myself, madali tayong ma-attach sa ilang emosyon kahit sa ibang tao. Minsan hindi natin problema, pinoproblema pa rin natin. So maybe a reminder na kahit ngayong linggo, no, i-priority nyo lang yung kayo naman. Okay? Kung ano yung, alam niyo yung best para sa inyo, makatutulong para sa higit yung ikalalago. Listen to your intuition, guys. Malakas ang pakiramdam nyo. This is something hindi na dapat maging komplikado. Just follow your heart. Pero sana ang pipiliin natin ng higit ngayong linggo ay kung saan kayo higit na mas magiging, uulitin ko, komportable, happy, and then yung security, at makapag-aambag sa ikatatatag nyo pa. Bumuo kayo ng mga bagong pundasyon din this week sa kung saan kayo gusto nyo pang merong makitaan ang sarili ng growth. Alam ko may hugot pa, pero laban lang. Stay happy, motivated, determined sa mga gusto nyo pang ma-reach sa buhay. Ito'y gumangat, diretso lang, mensaheng gabay lamang po. Guidance advice this week para sa inyo, Cancer. Hi Leo, weekly gabay tarot tayo. Ito na ang inyong reading. This is from June 15 to 21, 2026. Guidance advice para sa mga Leo po na maaaring makapakinig nito. Leo energy. Leo, kamusta kayo? Anong kailangan yung marinig? Guidance advice, Leo. Eight of Wands. The King of Swords, Knight of Cups, the World. The world or the universe rather. Pumipia words back na naman tayo. Nakakita ko ng travel or anything connected international abroad. Kayo ba ay nasa long distance relationship? I see completion, achievement, recognition, or kahit sa simpleng appreciation lang to, guys. Excuse me po.
Kaya ba natin 'to? Inuubos si Moonchild, patawarin. Pero ilalaban natin ang inyong reading. Ang ganda, ang gaan, alam ko matamis na naman ito. Tamis. Speaking of tamis, si Venus, guys, the planet of sweetness. Sweetness. Beauty, love, attraction. Nasa inyong sign na Leo. Higit kayo nagiging charming, beautiful, yung inyong attractiveness, umaangat yan ng kusa, kahit effortless. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Higit kayo napupuna, nakikita, pang worldwide ang inyong kakisigan at mga kagandahan. Gusto niyo yun? So, isina may magandang flow, especially kung kayo mga nasa long distance relationship, why not? I-claim natin na may magandang pag-usad pagdating po sa inyong mga buhay relasyon, pag-ibig, may improvement or even development. Pwedeng ma-develop kung single kayo and ready to mingle. So, reversal ang energy natin ha. Si King of Swords, Knight of Cups, merong someone na mag-confess. Ito pala yung pinakasalita ko kanina. Inisip ko yung pinaka-word, kinulang tayo sa kape. Hindi ko nabanggit sino ba yung, ano bang sign yung kanina. So, tayo pa yung live na live, pero meron akong na-mention. Meron pwedeng ma-reveal. Ang puro revelation yung nasasalita ko. Confession, ayun. Si King of Swords, si Knight of Cups. So, reversal ha. Maring ikaw to mismo, Leo, na magpaangat ng iyong boses, yung nararamdaman mo sa isang tao, sa iyong crush, crushy crush kung single kayo, or merong magpapaangat ng kanyang nararamdaman para sa'yo. So, reversal ha. Kasi nga kumbaga ang hirap niyang hindi mapuna eh. Hindi na makapagpigil at mapapaangat na ang katotohanan si King of Swords, yung expression na gusto ka niya. Yes, ganun yung energy. Si Knight of Cups naka-reverse. So, in a way, maaring matagal niya na rin itong kinikim-kim. Matagal na siyang humahanap ng timing. The world ay narito. Timing is everything. And I feel for some, mapapaangat na yan. Or kung single at talagang moonshot, parang wala naman. Ako lang to. Very independent. Dumaan kasi ang araw ng kalayaan. Hindi. Pero, syempre, magkakaiba ng opportunity ang bawat isa, guys, ha? Kahit pare-pareho kayo ng sign, of course, magkakaiba pa rin. Pero, kung magiging bukas kayo, guys, kahit over the net ito, Leo energy, hindi imposible na merong someone na pwede kayo makilala kahit online. Hindi sa hinihikayat ko kayo. Of course, at the end of the day, kayo pa rin ang higit na makapagpapasya dyan, ha? Trust your instinct and let your intuition din, ha? Let your intuition na sumabay sa flow. Kasi minsan, naiinip ng ilan, natatagalan na, parang wala naman, wala rin naman kayong ginagawa. Of course, you have to do your part rin. For some Leo, another reminder guys, na ang tanging maiiwan lamang po ng mga baraha, ito lamang yung maaring kondisyon sa inyong sitwasyon, ha? Pero yung finale sa inyong teleserye, yung outcome, yung resulta, wala po ito sa mga baraha. Yes, everything's still up to you, Leo. Magandang pagkakataon to connect, communicate, socialize. I-presenta nyo, guys. Present something. Sabi ko nga, kahit yung mga aura nyo lang, mahirap kayong hindi mapuna ngayon. Venus, the beauty planet, attraction, love ay nasa inyong sign. And sino? Andito pa rin naman tayo, Gemini season, nag-highlight ngayon ng inyong mga 11th house of groups, yung inyong social side, social sector, nandyan pa rin, okay? Paangatin. Of course, kung handa lang naman kayo, just because, sabi kasi ni Moonchild diba, nasisipa tayo. Syempre, nasa inyo pa rin yan. Kung ready kayo, of course, you have to be ready physically, mentally, emotionally, para maging ready din. Yung tamang tao para sa inyo, ha? Ganun. Alam ko, more on love. Eto na. Kung magiging practical tayo, kung baka may travel, opportunity, kahit over the net, if ever itong work nyo ay konektado rin
sa internet, social media, or yung company nyo, maganda po yung nakikita natin. Patuloy na may achievement na aking na-mention, card of success, see the world, guys. Nag-claim natin na patuloy na merong progreso. Magandang progress, si 8 of Wands. Kaya naman minsan feeling nyo wala, umaandar po kayo ha. Sa mas merong sagana. Ganon yung energy niyan. Maniwala lang. The Chariot, the Seven of Swords, patuloy lang kayong maniwala. Of course, hindi lang sa mga tala. The star is here na merong liwanag, actually, yung energy ni 11th house ngayon, this is about your hopes, your dreams, your wishes. Meron kayong maisakatuparan na pangarap. Alam ko, weekly lang tayo, pero walang imposible. You just have to believe, guys. Dream, believe, survive ang atake with the star. Nag-reverse. Minsan kasi nagiging pessimistic tayo, negative. Maniwala lang tayo ha. Believe in the impossible. Basta dito kayo. Patuloy kayong magpapakatotoo, transparent sa nararamdaman nyo or sa ibang tao rin, sa buhay in general. Wala kayong dapat ikabahala. Na syempre pa nasa balanse, okay? Nang walang pagkalabis or kulang sa inyong mga paraan. Napakagandang pagkakataon to present something sa inyong trabaho. Aking ulitin, mapupuna kayo. Mahirap kayong hindi pansinin ngayon. Okay? May ilang delays lang akong nararamdaman for some, lalo kung may kaugnayan sa ilang communication, travel, transportation. Si Mercury kasi ito sisisihin na natin si Mercury. Ayan, nasa pre-shadow phase na tayo. End of this month, Mercury will go on retrograde, which is all about, na-mention ko, travel, kahit over the net, may ilang delays or ilang glitch na pwedeng maramdaman Leo, pero kakalmahan. Okay, huwag magmadali. Stay put lang kayo dyan. Relax. At ang mga sitwasyon ay merong kadahilanan. Kung natatagalan, lagi niyong tatandaan na yan rin ay para sa inyong safety. Okay? Actually, mas lagi niyong ipaalala sa sarili na ang lahat ng bagay ay may reasons. True. Hindi natin napupuna pero baka nililis kayo sa ilang maling posisyon o relasyon or sitwasyon. Ito yung umaangat, alam ko may hugot pa, mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong linggo, Leo. Hi Virgo, weekly gabay, horoscope po tayo. Ito na ang inyong reading, kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Virgo, kamusta? Virgo energy, this is from June 15 to 21. 2026, bagong linggo tayo ng Hunyo. Any guidance advice po para sa mga Virgo? Message this week, any advice? Handle, sige, hindi natin pipigilan. 9 of Wands, 7 of Cups, King of Wands. The Emperor. Okay, kumpul sila guys. Ilalaban natin to. So, of course, tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Pa rin. 7 of Wands. 7. This is about relationship, partnership, mapa-workman, negosyo, o relasyon. Ayan. So, dito na lahat. I see na meron ditong magkagandahan po. Opportunity. Meron kayong pagpipilian, options, choices. Hindi kayo mawawalan sa relasyon man or sa trabaho, guys. Ito pwedeng kusang yung maramdaman or kusang ihahain sa inyo ngayong linggo. It could be an offer, opportunity, the Emperor, the Empress, someone nakatataas. It could be a boss-like, yung energy. Meron akong gandang nakikita kasi the Empress is about beauty, love, attraction. Si Venus ngayon, ipapasok natin si Venus, biglang astrologically, guidance lamang po, pero si Venus nasa inyong mga 12th house. 12th house of hidden matters, secrets. I feel from some time,
itong person na ito ay tahimik na nagmamasid na sa inyo. Tahimik na kayong nakikitaan ng kagalingan. Ito yung sense of responsibility, kahit na very challenging yung ilang inihain sa inyo, pero inyong napapanghawakan, natatapos, napagtatagumpayan, hindi nyo pa man yan ma-realize. Basta alam nyo sa inyong mga sarili na yes, Moonchild, patuloy lang ako nag-show up, nag-showcase ng kakayanan ko, araw-araw, grind kong grind, work kong work, halimbawa, career-wise. Then, ngayong linggo, i-claim natin ito. Actually, meron tayong parating na new moon. Sandali, double check natin. Yes, new moon. Magbibigay din po ito sa inyong 10th house of career. Virgo, new moon is all about new beginnings, fresh start. Career-wise, umangat dito. Meron talagang bago or pagbabago. Maaaring may bagong pinto ng opportunity. It could be an offer, a project, or a new role sa inyong possession, maging ano pa man yan. So, anong gagawin natin? Of course, stay flexible, adaptable. Very flexible naman kayo, Virgo. Masasabayan ito. I feel lang na this is something na maaaring mas level up or may ilang, kasi dito parang may ilang demands. Okay? Kasi nakikitaan ka nung galing eh. Lagi yung tatandaan na Virgo na hindi ihahain sa inyo ng taas or nakatataas ng ating nag-iisang creator, ano pa man ang faith nyo, yung ilang laban sa buhay na hindi nyo kakayanin. Si Nine of Wands kasi very challenging yung role as I've mentioned. So, sabi nga ni sino may sabi? I-search mo ni Moonchild yung quote na yon. Hindi natin madiretso, English kasi. Anong tawag dito? Alam nyo? Live na live po tayo, pero sabi ni Spider-Man, ngayon, tulungan niya si Moonchild. Ito, with great power comes with great responsibility. Ayan, with great power comes with great responsibility. Sa true, diba? Kasi may power kayo, may lakas, nakikitaan kayo ng strength. Pero this is something maring kakaiba rin or challenging yung pwedeng role or responsibilidad na pwedeng ihain sa inyo. Lagi yung tatandaan na yan ay mapangahawakan nyo. Okay, makakayanan nyo guys. Or it could be sabi kong may options, may choices, extra work for an extra income, money-making opportunities. So, tatanungin din po ang sarili kasi halimbawa, if this is extra work ito, syempre this is something, ang kaakibat po ay extra responsibility rin. So, tanungin ang sarili kung kaya ba. Kaya mo ba physical, mental, emotional? Syempre, tao lang din tayo. So, pag nilay-nilayan pa rin yung bawat action or decision. But I see magaganda yung oportunidad na pwedeng ihain sa inyo para ito sa higat yung ikalalago, ikatatag guys. Paangatin niyo lang ang inyong kakayanan at huwag pagdududahan ito ngayong linggo. Ito yung umaangat na may hugot pa para sa inyo this week, Virgo. Hi Libra, weekly gabay tarot scope po tayo from June 15 to 21, 2026. Napatingin pa sa kalendaryo si Moonchild. Ayan, napakabilis ng pagkakataon. Libra, kamusta kayo? Libra energy. Any guidance po para sa mga taong ito this week? Message? Libra. Knight of Swords. Palaban ng mga situation. The Four of Swords. King of Pentacles. Seven of Pentacles. So, i-claim na ba natin agad ito? Ito po ay may kaugnayan sa inyong mga negosyo,
Trabaho, unahin ko na kung higit tayo magiging mas practical, realistic, lalo pa kung ito'y pinagplanuhan, pinaghandaan, or matagal nyo nang hinihintay na ma-achieve or marating nyo sa buhay, yung mga goals nyo guys. Hindi yan imposible na yan ay ma-materialize or ma-achieve nyo, ma-receive nyo this week. I-claim na natin yan ha. Ano man yung mga pinaghandaan nyo, pinagsikapan nyo, yes po. Umangat yung inyong mga entrepreneur. Boss-like energy ay narito. Ayan. As long as alam nyo sa inyong mga sarili na patuloy po kayong nanlaban, nag-push, nagsikap, yan po ay hindi mababaliwala. Lalo if this is something matagal nyo nang nilulook forward. Okay? Gaano man ito kalaki, kaliit, or for some, kung feeling nyo, ang bagal nga moonshot parang wala pa ako dun, ang layo pa. Well, this is a reminder na gaano man kabagal, pinapaalalahanan kayo ng baraha, na kayo po ay umaandar patungo doon sa tagumpay, sa gusto nyong ma-reach. Hindi po imposible ha. Tayo ay general message. Syempre pa, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Ito yung pinaka-guidance. Be motivated, stay confident guys. Eyes on the prize ha, focus lang sa mga goals nyo. As long as ito nga po, iisa-isahin yung mga gusto nyong ma-reach. Nang hindi kayo nape-pressure naman ha. Take everything one day, one step at a time pa rin. Any guidance, advice? Para sa mga Libra, anong kailangan pang marinig ng mga taong ito? Judgment card, maja-judge kayo, may kaliwanagan, 9 of Swords, merong awareness, pwedeng merong ma-reveal, balita, impormasyon, na maaring doon nga po sa aking ilang na-mention, more on sa practical, trabaho, or ano pa mang hinihintay nyo, nilulook forward nyo, may liwanag dyan. Makikitaan nyo ng clarity. At dito, mas mabibigyan kayo ng pagkakataon, weekly lang naman tayo para makapagpahinga. Deserve nyo to ha. Have fun, enjoy, pahinga lang din pag may time, i-recharge ang mga baterya. Okay, take it easy. As long as sabi ko nga, nalalaban naman kayo sa buhay, wala kayong dapat ikabahala. As long as patuloy lang kayo nag-show up at pinapaangat yung abilidad, wala kayong dapat ikabahala. Ito yung umangat na guidance advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Libra. Hi Scorpio, weekly gabay tarot show po tayo from June 15 to 21, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Scorpio, kamusta? Scorpio energy, any message po para sa kanila this week? The Magician, the Knight of Wands. Apakasipag ng ilang baraha actually. 6 of Swords, 6 of Pentacles. Okay. Kumukulog-kulog guys, mukhang paulan. Paulan ng alin? I-claim natin ito ng oportunidad. Opportunity para sa inyo guys. Lalo pa, kung alam nyo sa inyong mga sarili, ayun na naman moonshot yung mga paalala mo. Basta't binibigay mo yung best mo nang nasa balanse. And dito yung fiery energy, actually sa ilang unang signs na nabasahan ko ngayon, more on fire sa pagiging practical, realistic, work-wise. Merong give and take balance, nagko-compromise ang mga sitwasyon. May ganda akong nakikita sa inyong mga ora, presensya, na maaring kaakibat ay ang inyong mga buhay paggawa. Yes, mayroong opportunity. It can be an offer, extra work for an extra income. Lalaksan lamang po ang kalooban ha. Huwag pagdududahan ang kakayanan. Gamitin ang inyong kakayanan, especially ang inyong mga bosses. The Magician is here, magical. Ang planet ruler po nito ay si Mercury. It's all about communication, expression, connection. Huwag mahihiyang magtanong. Right, Ned? Charot. Gagamitin ha. Maiwan ko best time, best week to present something, connect, communicate, collaborate, partnership.
Kahit sa simpleng connections lang ito, sabay sa flow. Okay, sabay sa flow. Or i-claim natin na merong magandang possibility talaga sa buhay paggawa. Kahit sa simpleng balita, impormasyon, maaaring salubungin kayo ng ilang fiery energy dyan na hopefully ay makapagpaambag para sa ika-level up or ika-angat ninyo or ikatatatag kahit sa simpleng pakiramdam ng inyong mga kalooban. Scorpio, at tayo, ayan, may sumasama pa dito. Ace of Wands, the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Lalo pa rin, fortune. Speaking of fortune, si Jupiter, the planet of good luck, good fortune, still currently ito ay nasa inyong mga 9th house. Marahil kailangan kong mabanggit na maring may kaugnayan, napakalawak ni 9th house, travel, international matters. Pagdating sa inyong mga education, higher education kasi si 9th house. So maring for some na student ngayon, or nagbabalik eskwela na ilang person, ilang Scorpio, huwag pagdududahan ng kakayanan. Okay, nagle-level up kayo. Or pwede kayong mag-transform para sa mas higit na mature, mas seryoso, mas merong tatag. Ngayong linggo, weekly lang naman tayo. Gamitin nyo ang linggong ito, na pangatin ng kakayanan. Huwag pagdududahan. May pagkababa ako dun sa confidence. Or minsan wala tayong higit na kalaban kundi ang isipan na baka wala naman moonshot. Huwag na lang kaya hindi na lang be unstoppable, limitless. Pero there's no need to rush. Okay? Kakalmahan pa rin. Baka ganito naman to. Kasi si Knight of Wands, si King of Pentacles, minsan baka may pagkainip na baka magmadali naman kayo dun sa outcome, sa resulta na gusto nyo makita. Kalma lang din, ha? Take everything one day, one step at a time. But the energy is giving, lumalawak ang inyong mga thinking, lumalawak din ang inyong mga network. I feel na may mga tao sa paligid nyo na pwedeng mag-iwan ng ambag. Hindi sa meron tayong hinihintay na benepisyo, pero kung magiging bukas kayo kahit sa simpleng pagpapayo lang muna or opinion lang yan, weekly lang naman tayo, maring meron kayong mapulot dyan na aral na pwede niyong magamit sa mga bawat desisyon or aksyon sa hinaharap pa sa inyong buhay. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay tarot po tayo. Ito na ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ayusin lang natin ang bahagya. Ayan. Sagittarius, anong kailangan niyong marinig? Any guidance, advice? Ano nga asahan this week? Kamusta po kayo? Message? Narito ngayon. At pinapakinggan si Moonchild, hindi kailangan laliman, katakutan, ano paman. Maging sino ka paman. This is the death card. Nag-reverse. So, eto na, mag-aayat pa tayo. Alam nyo, biglang parang dumidilim. Dumidilim po ang paligid dahil biglang parang paulan. Four of Pentacles. Ayat pa tayo guys. Any message? Bago natin ipaliwanag ang mga sitwasyon. Medyo marami ito. Kunin ko pa yung pinaka. I feel may mga tumatiming, naka-timing. This is the 10 of Wands. So, napapasilip si Moonshot kasi napakaliit po nung deck na ito. Hindi natin paggamay masyado, although matagal na sa atin to. Kakaibang mga imahe, very interesting, po. Pero, ayan, hindi pantay si Moonshot, napaka-imbalance, patawarin. This week, Sagittarius, hindi nyo pa man to ma-realize ha, pero I see yung kagandahan, nag-iinit yung kayo mismo sa relasyon or sa posisyon, sa work,
Although medyo nabibigyan ako ng restrictions, nabibigyan kayo ng restrictions. Tayo po ay general reading ha. Of course, just only take what resonate. For some of you kasi, I feel na maaaring nalilimitahan or naiwanan nga nung kumbaga, pakiramdam na baka hindi mo magawa maharap or parang wala or wag na lang kasi kung mas magiging practical, andito kasi yung may pagkahigpit, may pagkasakal, na maaaring walang masyadong options, choices this week, kundi ang sumabay. Wala naman talaga tayong control kung ano yung kailangan or ano bang dapat unahin muna. Ano ba yung inihahain ng taas or ng ilang tao sa paligid. Pero ikaw, Sagittarius, syempre pa, nasa inyo ang control kung paano ito pangahawakan. It's okay to set limits, set boundaries kung kinakailangan. I feel kasi na meron kayong gustong gawin for some of you. The Wheel of Fortune, umiikot to ha. Maring hindi lang siya nakalaan or timing pa sa ngayon. Halimbawa, kasi ngayon may ganda akong nakikita pagdating sa inyong mga travel sector as a travel sign, kahit sa simpleng pagpaplano ito. Pero marahil meron kayong kinukonsidera or kailangan i-reconsider muna sa mas practical. It could be your work, okay, or relationship. Na hindi nyo mauna muna yung mga gusto nyo mapuntahan or matutunan. May pressure tayong nakikita, yes, pero siguro yun lang din yung i-let go nyo. Release nyo yung attachment to perfection for some. May ganun akong energy na nakikita na kailangan mapanghawakan mo lahat all at once. The Ten of Wands ay narito kahit na minsan nahihirapan ka ng dalhin. Alam ko may hugot ito pero just only take what resonates ha. Para bang may mga bigat kayong dala na hindi nyo mabitaw-bitawan kasi alam nyo kailangan yung isalba or kailangan yung tapusin, ayusin, kumpunihin. It's okay to pause, Sagittarius. Nagiging unstoppable, fiery yung energy kasi andito rin naman yung kakayanan nyo talaga. Pero ini-encourage lang kayo ng barahan na isa-isa lang. Okay? No pressure. Don't rush. Timing, guys. Ang mga bagay ay nakalaan sa kanya. Iangat nyo lahat sa kanya. Ang 9th house, ayan, natural placement niyo yan. May ganda kasi si Venus. Planet of Beauty Attraction ay nasa inyo ng mga 9th house. Ang lawak niyan, unang-una na travel or education kung kayo mga estudyante ngayon may ganda sa pag-aaral. Yes naman, or may mga balita, impormasyon, umangat dyan, nakagandahan. Mula sa inyong pag-aaral, pagsisikap dyan, or connected din po yan sa inyong mga faith or ano pa mang religion nyo or paniniwala. May ganda po ngayong linggo. I-claim, weekly lang naman natin, i-claim natin yan. Or kung ito ay patungkol sa relationship, I feel kahit over the net, especially kung ngayon pala meron na kayong kinikilala, nakakausap, long distance, yung atake, may ganda po dyan. Okay? Yun lang, siguro, go with the flow tayo. Let things flow naturally. Kung medyo pagod, bitawan muna yung isang gawain. At dito tayo mag-focus sa isa. May ganun lang akong nakikita, guys. Kasi gusto nyo, mapanghawakan nyo lahat din. Para mapaangat, syempre pa yung security. Pero lagi yung tatandaan, tao lang din tayo. Okay? Pahinga lang din pag may time. Bigyan nyo rin ng limits, restrictions ng sarili kung paano kayo nagpapaangat ng enerhiya sa ilang sektor na ito ng buhay. Alam ko may hugot pa ata yun, pero ito yung umangat na guidance advice sa inyo this week. Mensaheng gabay lamang po, Sagittarius. Hi Capricorn, ito na po ang inyong reading, weekly gabay tarot scope tayo from June 15 to 21, 2026. Kuha po tayo ng ilang guidance advice para sa inyo ngayong linggo. Capricorn, kamusta? Ano nga asahan ng mga taong ito this week? Capricorn energy, any guidance po, ayan, para sa kanila. Ayan, umaangat na. 8 of Pentacles, so more on sa career, work, your daily work.
Okay, yung pang-araw-araw, maaaring busy, productive ang linggong ito. Or may something bago na pwedeng umangat. Bagong project. Yes, Ace of Swords. Kahit sa simpleng balita, impormasyon, kahit over the net, I see na mayroong opportunity, offer. Biglang may paam. Since, if ever, tayo po ay general reading ha. Capricorn, as a Capricorn kasi naturally, you're a born leader. Umaangat palagi. Hindi mo pa man yan ma-realize yung leadership role mo or boss-like energy. Very hardworking ka kasi. Yes, si Eight of Pentacles kita mo, career sector ito. Patuloy ang pag-grind kung grind, work kung work. Laban kung laban sa buhay, na ang ganda. Okay? Papakiramdaman lang din ang sarili ha. The Strength card nag-reverse. Nine of Swords is here. So, stay balanced sa part na hindi mo rin nakakalimutan ng iyong sarili. Actually, meron tayong parating na new moon ngayong mid-June. Yes, new moon. At ito po ay nagbibigay diin sa inyong mga 6th house of health. Hindi po isang medical advisor si Moonchild ha. Kung aking ipapasok, strength card, strength. Si strength card, kahit naka-reverse po ha, meron kayong lakas, okay? Meron kayong power. Pero tao lang din kayo. Take it easy, kakalmahan lalo kung mag-resonate na yung pagka-busy. Ngayon pa lang, parang ang daming nakahain sa inyong harapan, trabaho, pamilya. So, halo-halo na rin, ano? Nagsisikap kayo. Ano pa man yung pinagkakaabalahan nyo? Yung inyong mga serbisyong totoo. Pero listen guys, listen to your body sa part na ito. Of course, kayo pong higit na makapagsasabi. Okay, kaya lang kasi may tendency, di ba, na kapag busy tayo or meron kayong tinatapos, hinahabol ng proyekto, trabaho, may pagkakataon na mabaliwala nyo yung sinasabi ng sarili nyo, yung inyong mga katawan. So, tapikin din po ang mga balikat, kamustahin ang sarili. Okay ka pa ba? Okay, ganito lang naman yan. More on self-care and self-love. Okay, Nine of Swords, baka kulang sa tulog. Okay, or may nasosobrahan ka dyan. Dalawa lang naman yan. Either may pagkasobra or may pagkakulang. Magpalakas ka. Ito naman kasi ay pwedeng kusa yung maramdaman kasi kagaya nito. Inuubo pa rin si Moonchild. Maring pwedeng, sandali ha, minamalat na ako. Hindi na nga ako, okay, Moonchild, pahinga lang din po pag may time. Maring may mga bago kayong gusto ring pagtuunan din sa inyong mga kalusugan. Kasi new moon, new beginnings, new opportunity. Na minsan, walang higit na makapagbibigay kundi ang ating sarili. Okay, new moon in your 6th best week ito to do some self-care din. Okay, self-love. Kumukulog, sumasang-ayon ang panahon at ilang pagkakataon. Ito yung guidance advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig this week. Capricorn. Hi Aquarius, weekly gabay tarot scope tayo. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Ngayong linggo, Aquarius, kamusta kayo? Aquarius energy this week, any guidance po? Message? Para sa mga Aquarius this week, anong kailangan nating maiparating sa kanila? Guidance advice, Aquarius. Any message po? Okay. So, hindi natin pipigilan. Gustong magsiangatan. The King of Cups. Ace of Pentacles, the Four of Wands, Two of Pentacles. So, ako dito, no? Balance. Nag-isip pa si Moonchild. Balance is the key, guys. Bunot pa tayong isa. Queen of Cups. King and Queen of Cups. Pang prom night ito. King and Queen of Cups. Prom night. Ano yung nag-aano si Moonchild? Medyo naninimbang ako between work,
money, family, so ang dami. Sa ibang deck, para kayong Two of Pentacles, nagja-juggling sa ilang gawain or priority na hindi nyo alam kung anong uunahin. At dito, maaring meron kayong mapalagpas na chance. Meron kayong ma-miss na opportunity. Hindi naman kailangan laliman yun, no? Kahit isang sitwasyon lamang. Kasi nga, ang daming ganap. Maraming kaganapan this week for some of you. So, anong kailangan natin gawin? Guys, tayo po ay general reading ha. Just only take what resonate. Magplano para sigurado. Para wala lang din kayong makalimutan. Yes, ito naman ay nagagawa ng paraan. Lalo pa, love, relationship-wise, kasi meron tayong darating na new moon, ngayong mid-June, pasok na to sa banga. At ito po ay magbibigay diin sa inyong mga house of love, romance. Tapos, speaking of love, si Venus, the planet of love, beauty, attraction, ito po ay nasa inyong mga 7th house of relationships. So, ayun, pag-uusap, couples in a relationship or married na, magplano kayo kung ano yung mga kaganapan nyo ngayong linggo. Kung sakali man halimbawa meron kayong date night, or meron kayong kailangan harapin sa bawat isa, together, forever, ayan, nag-i-spark, nag-iinit po ang inyong buhay relasyon, kaya marahil umangat na pang prom night, King and Queen of Cups. Pero iwas kayo doon sa pagkalabo. Okay? Sabi ko nga, this is something pwedeng mapag-usapan, mapaghandaan. Ini-encourage kayo ng barahan ngayon pa lang. Kasi baka mayroong pagtatampo tayong nakita, may pagiging selosa na umangat. Dahil, along with your other cards, for some of you, just only take what resonate, may pagka-busy pa rin. Trabaho. And baka may ilang ganapan na kailangan mo ng higit na i-priority. Tapos, di ba, may date nga kayo. Paano na? So, communication is the key rin. Balance, guys, nang walang pagkalabis, kulang. Ito naman ay pwedeng maidaan sa mabuting usapan. Okay, so, kung single kayo and ready to mingle, I see chance, guys. Kung ito lang ay pahihintulutan ha, si Ace of Pentacles kasi naka-reverse. Sabi ko nga, baka ma-miss niyo yung opportunity. Guys, Aquarius, you have to do your part, syempre pa ha. Kasi magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Hindi pare-pareho ng opportunity ang bawat Aquarius. Magkakaiba kayo. Kung ikaw lang naman ay handa na, ready to mingle, single especially, then you have to do your part. Put yourself out there. Connect, communicate. Magandang pagkakataon ng linggong ito to socialize. Have fun, enjoy, deserve nyo yan. Kasi si 5th house, new beginnings, connected yan sa dating. Yes po. Pero huwag kayong magmamadali. Okay? Just because umaangat dito yun. Hinay lang din po ha. Of course, very important na ito po ay dadaan sa proseso. Lalo pa kung nagsisimula pa lang sa una or meron kayong makilala. Yes, hindi yun imposible guys. Merong opportunity umangat. Meron kayong someone na makilala. At dito, mapapaangat yung init ng attraction, ng love sa relasyon. Pero no matter what your relationship status, Aquarius, nagle-level up, nagde-develop lalo yung inyong mga love life, nagbo-bloom ang inyong mga buhay relasyon. Yes po, hindi nyo pa man yan ma-realize. Ayan. If single, Moonchild, wala dyan yung focus ko ngayon, yung attention, then maaari ito po ay may kaugnayan sa inyong mga passion or partnership, business, yung mga personal nyo rin kagustuhan or hilig, kahit sa simpleng hobby nyo, sports, arts, music, maaaring hilahin kayo dyan ng ilang pagkakataon kasi yan din yung sa sektor po ni 5th house and 7th house, connected sa mga personal nyo ring adhikain or personal na naiibigan yung gawin. May pagbibigay din dyan kung saan ay higit kayo magiging happy. Lalo kung mag-apply po na may pagka-busy. May pagkapagod din ako nakikita kasi hindi nyo na alam kung anong uunahin pa.
So take it easy, una't huli, yung pinaka-advice lang din po ay maging masaya. Alam ko madaling sabihin yon, pero piliin una't huli ang maging masaya. Deserve nyo yan. Ito yung guidance advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay, tarot scope po tayo from June 15 to 21, 2026. Kamusta kayo Pisces? Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Any message po? Ano kailangan marinig ng mga Pisces this week? Any guidance? The Strength card. Strength. Yes, i-claim natin na merong ganda, may lakas. Ganda, lakas. Oo nga, no? 7 of Wands. So, nakita ko si Strength card. So, more on parang maririnig mo yung lakas. Physically, mentally, emotionally, marahil kailangan ko na agad mabanggit ito. Astrologically, si Venus, the planet of ganda, beauty, attraction, love. Right now ay nasa inyong mga 6th house of health. Hindi po isang medical advisor si Moonchild Pisces, pero maybe for some tayo ay general reading, just only take what resonate. A reminder siguro ito na higit nyo ring bibigyan ng tuon at higit na atensyon ng inyong mga sarili. More on self-care and self-love. Pero natural na nandyan si Venus sa inyong mga 6th house, sa inyong health sector. Strength card ay narito. I-claim natin na ang linggong ito or sa mga susunod pa ay haangat yung blessing of health. Okay? Yung ganda rin. Yung beauty. Health is wealth. Alam nyo, note to self. Parang kay Moonchild din message to. Well, I have my moon sign in Pisces. So in a way, nakaka-relate din tayo. Lalo pa, kung mabibigyan nyo rin ng protection yung kayo. Yung sarili nyo naman. Okay? Huwag kakalimutan ng kalusugan. At pa tayo, Pisces. Or napakalawak po ni 6th house. Pwede rin naman ito po ay may kaugnayan sa inyong mga trabaho, posisyon. And ito yung energy na mapalakas ang inyong mga negosyo, kaperahan, maring busy rin po ang linggong ito. 4 of Wands, celebration, happiness, deserve nyo to. I-claim natin na merong improvement or development. 4, actually, meron tayong darating na new moon ngayong mid-June. Yes po, pasok na sa banga ngayong linggo. Ipapasok na natin ito. At ito po yung magbibigay din sa inyong mga 4th house of home, family. So, maring may ilang gusto kayong new moon, guys. Fresh starts, new beginnings. Kahit sa simpleng bagong pakiramdam, emosyon, or pagbabago sa ilang kasangkapan, sa tahanan. So, para bang you're out with the old na and in with the new, mga bago. Maaring meron kayong ilang inspirasyon na higit na mapaangat dyan or aksyon. Para saan? Sa higit na ikagaganda, ikatatatag, ikasesecure, at ikaka-comfort ng pamilya. 8 of Pentacles. So, nagbabalance talaga guys between your home, family, and work. At syempre pa, paano natin ito magagampanan? Unang-una pa lang, yung ilang obligation sa trabaho, posisyon, relasyon, kung wala kayong lakas, okay? Kaya una pa lang bagsak, ay priority rin daw ang inyong mga kalusugan. Take some time off your busy schedule para makapag-recharge or mapaangat nyo talaga yung strength din. Okay? I see na patuloy na merong growth or nagbo-bloom din yung inyong mga aura. Yes, i-claim natin ito. May ilang transitions, transformation rin po akong nakikita sa tahanan at pamilya. I-claim natin ang mga pagbabagong ito ay para sa ikatatatag, ikalalakas mo at ng mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Ngayong linggo ay ting umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Mensaheng gabay lamang po, Pisces.